May live report si Dano Tingkugo. Dano? Pia, simula 12:01 bukas na madaling araw ay magsisimula na nga ang pagpapataw ng value-added tax o VAT sa toll. Alinsunod yan sa desisyon ng Supreme Court na nagli-lift sa TRO kontra rito. Pero ayon sa mga nakausap nating tsuper, maliit mang sa unang tingin ay malaking pasanin daw ang buwis sa toll. Ngayong araw nga nakatakdang ipaskil sa toll gate ng mga expressway ang panibagong toll matrix. Sa mga biyaheng Alabang-Calamba, halimbawa sa Class 1 vehicles, mula 86 pesos sa kasalukuyan ay magiging 96 pesos na bukas. 192 pesos naman ang bagong singil sa mga bus o Class 2 vehicles mula sa dating 172. Samantala, sa mga Class 3 vehicle o mga truck, mula sa dating 258 pesos, 288 na ang magiging bagong singil simula bukas. Sa North Luzon Expressway naman, halimbawa mula Mindanao Avenue hanggang Santa Ines, ang dating 195 pesos para sa Class 1 vehicles magiging 218 na. Sa Class 2, 544 pesos na mula sa dating 486. At sa Class 3 vehicles, mula sa 583 pesos ay magiging 652 pesos na. Pero mga nakausap namin mga taxi driver sa isang terminal dito sa Alabang, di pa man nararanasan ng dagdag toll, umaaray na. Mayalin tulad lang daw ito kasi ang VAT sa toll sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Maliitan man ang itsura pero malaki ang epekto sa budget. Ang ilan titisin na lang daw muna ang bagong pasanin habang ang iba baka mapilitang mas dumaan sa kalsadang matraffic. Kadalasang matraffic rather na service road kahit pa matraffic para lang makatipid sa toll. Yung bagong VAT? Siyempre tataas yung babayaran namin kaya lahat apektado dyan. Unang-una kami taxi, pasahero unang-una maapektuhan dyan dahil sila nagbabayad ng toll. Pwede rin kami dito talagang dumaan sa service road kung talagang dadaan kasi doon makaka-pick up kami. Ang lang naman yung STEC naman pag yung sobrang traffic talaga sa service road, labas ka talaga sa South Superhighway. Kasi ganyan, magkakaroon pa ng increase na ganyan, talagang dadalas. Pia, mahigit 2 bilyong pisong dagdag kita para sa gobyerno ang katumbas sa buwis sa toll ayon sa BIR. Pero hindi raw dapat ito gamiting dahilan para itaas ang pasahe at presyo sa mga bilihin dahil maliit lang naman daw ang epekto ng VAT sa toll. Yan muna ang latest mula sa ating kinatatayuan dito sa Alabang, sa Muntinlupa. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Dano Tingkugo, nag-uulat live mula sa Alabang. At para magbigay po ng update tungkol sa pinsalang dulot ng Bagyong Pedring at paghahanda sa Bagyong Kiel, baka po natin si Ating Secretary Benito Ramos, Executive Director ng NDRRMC, live mula sa Capaginaldo. Yusek Ramos, good morning po. Igan, magandang umaga sa ating mga kababayan. Opo, unahin ko lang po itong mga kababayan natin sa Agonoy at Kalumpit. Paneho ang tawag ho at text sa amin na nangangailangan na ho sila ng tulong. Parang desperado na rin po, gutom na sila. Anong ikangay maipaparating nating tulong doon? Magandang tanong yan, Arnold, dahil kahapon yung helicopter natin ay nakalipad na dahil maganda ang panahon. So, i-resume na naman ngayon, Arnold, dahil kagabi, pati yung mga rubber boats ng infantry battalion at saka yung Coast Guard, mahirap mag-rescue sa gabi. Kaya kanina umaga ay nandiyan na naman sila at ito yung helicopter. Ito yung panguluhan ni Gerald De Llosa ng yung NOLCOM commander. Papunta dyan sa Hagonoy, Kalumpit hanggang doon sa areas ng Malolos, Marulas at saka itong Obando, Idan. Nandiyan lahat yung mga tubig na bababa from Nueva Ecija papunta dyan sa areas ng Bulacan at saka yung Pampanga. Okay, ang problema nila parang tumataas para yung tubig, Yusek? Tama ka, Arnold, dahil lahat ng mga tubig galing dyan sa Tarlac at saka Nueva Ecija, bababa lahat dyan sa, kung matandaan niyo itong Candaba Swamp. From Candaba, pababa na yan dito sa areas ng Manila Bay, yung mga munisipyo dyan sa gilid ng Pampanga at saka Bulacan. Pero so, yan ang concentration ngayon. Papunta yung mga rubber boats at yung helicopter. Pero hindi lahat mapupuntahan, no? Hindi lahat, Arnold. Kaya pati yung DSWD, kung paano makarating yung pagkain, food and non-food items, kaya nagko-coordinate sila dito sa Coast Guard
na may rubber boat at saka yung Bureau of Fire Protection. Okay, malabo ba yung pakikusap na wag muna magpalabas ng tubig sa mga dam? Hindi pa pwede yun? Dapat magpalabas dahil kung yung volume ng tubig, Oo. ay, baka yung dam mismo ang magiba, mas malaki ang problema natin na Kaya Okay. kailangan magbukas sila ng dahan-dahan ng gate. Oho. Eh yung paghanda naman natin sa Bagyong Kiel, Yusek. Hindi na kami nagbaba ng red alert, Arnold. Okay. Kung tuloy-tuloy na ito, hintayin na natin dahil expected bukas ng hapon ito or gabi bago maglinggo bukas. Okay, ilan na po ang iniwang patay nitong si Pedring? Ayan, nakakalungkot, Arnold, dahil dumadami. Nako. 43 na ang patay. Missing, yon ang bumaba yung missing 30 dahil kahapon rescue tayo ng 14. Kaya yung survivor ngayon na mga fishermen, ito Arnold, Oo. hindi ito miracle na 4 na araw buhay pa sila. Oo. Dahil last time na may bagyo doon sa Catanduanes na anod hanggang Mapanas ng Samar, 8 araw yun, Arnold. Uminom lang ng tubig dagat, buhay naman. Oho. Okay, Yusek, maraming salamat po. Regular po tayo makipag-unahin po sa inyo. Maraming salamat din, Arnold. Good morning. Good morning, Undersecretary Benito Ramos po, ang Executive Director ng NDRRMC. Dalawang empleyado ng PhilPost suspendido matapos umunong mahuling nagpupuslit ng package. At pambansang kamao Manny Pacquiao, kumpiyansang mananalo si Ana Hulaton sa kanyang laban kontra kay Jessica Villafranca ng Mexico. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Ready, get your mark, and go kiss breast cancer.